Good morning, Sir Ted and DJ Chacha. Kanina nga, Billy, no, pinag-uusapan namin ni Manong Ted, etong pagtanggi ng DENR sa apela ninyo ng Masungi Geo Reserve Foundation dito sa planong 603 megawatt wind farm project. Una na muna, Billy, ano nang aktual na sitwasyon dyan ngayon sa Rizal, lalo na dun sa mismong area kung saan sinasabi ninyo na wag sana doon itayo itong windmill project na gagawin ng RWEC? Well, ngayon, DJ Chacha, tuloy-tuloy naman yung ating conservation and reforestation works there, no? Last month lang, meron tayong nadiskubre na isang lost species ng flower, yung Ilo hairy, na 130 years nang hindi nakikita, sa Masungi lang ulit nakita. So, yun ang kalagayan ngayon na ayaw natin syempreng Mm-mm. masira o ma-disturb. Pero Billy, yung tanong din ni Chacha, ano ngayon ang actual development o progress sa proyektong ito ng Rizal Wind Energy Corporation? Well, fortunately po noong 2024 no nung nagkaroon ng kaunting ingay tungkol dito ay napigilan na o huminto yung kanilang pag-explore at paglalagay ng mga mast, pagdi-drill. So nakita po natin na umalis po yung kumpanya. Ngunit nandyan pa rin po ang kanilang mga permits, ang kanilang ECC. So ang kinakaabalahan po natin ngayon ay kung paano talaga permanently mapigilan yung kanilang pagpasok po sa Masungi Karst Conservation Area. Oh. But the fact, Billy, na ang lawak ng kanilang ektarya na binigyan ng permit, ang inyong area naman din and ang inyo ring kakayahan to monitor ay limitado lang. Tama? So, Opo. ano ang ating kasiguraduhan na sa ibang mga lugar na hindi nasakop ng ninyo o napupuntahan ninyo, walang movement doon? Ayun nga po, no? So ang proyekto po nito is ang mega project po to, 603 megawatts, 13 ridges po ang maapektuhan across all protected areas and watershed reserves. So hanggang Quezon po meron to, hanggang Antipolo and Tanay. No? So ang laki po ng lawak niya, of course kami po sa Masungi, yung sa Masungi Karst Conservation Area pa lang ang naaming namomonitor. Kailangan po nating makipag-connect po doon sa mga communities kung gumagalaw na nga po sila doon sa mga iba pang mga lugar. Oo. Para lang mas maintindihan ng mga kapatid natin, kayo mismo sa Geo Reserve, ano ba yung nakababahalang magiging epekto nito dyan sa kalikasan natin, maging sa komunidad, kung matutuloy itong more than 25,000 hectare project ng RWEC? Well, masisira po talaga, no? Kasi renewable energy, kailangan po natin yan. Pero para makatayo ka ng turbina, una, gagawa ka ng road network. So imagine nyo po yung protected areas na yan, gagawa ng comprehensive road network, around 200 hectares ang masisira ng kagubatan. So unang-una po yan, yung terrestrial po natin na habitat ng mga hayop at halaman, masisira. At sa mga nakita po natin, no, sa mga ibang lugar kung saan nagkaroon ng wind construction, nasisira din po yung daluyan ng tubig. So, yung ibang communities na dati pumayag sa wind energy ay nagsisisi na ngayon dahil 2-3 months na daw na malabo yung tubig nila, wala na silang inumin o paligo, o kaya yung turismo nila na apektuhan. So, malaki pong impact nito aside from deforestation, habitat destruction, waterways, and of course sa Masungi, very sensitive po yung karst ecosystem natin, mga limestone caves, kuweba. Malaking question mark din po kung paano nila talaga maitatayo itong ating dambuhalang mga wind turbines. Okay, so sa ngayon kasi, ang sinasabi, dito sa balita lang naman po ito na ating ang hawak, itong Direktor ng Environmental Management Bureau na si Robert Angelo Metin, nagsasabi na kayo, ang opisyal na naghahayag ng protesta dito, wala namang basihan ang inyong reklamo. Kung nabasa nyo, di ba, ang binabanggit nila, no sufficient basis has been established to conclude the existence of grave or irreparable environmental damage that would necessitate the issuance of a cease and desist order. Kayo ba'y sumagot na rito?
Yes, sir. Kaya nga po nag-motion tayo diyan 'no, sa desisyon na 'yan na umaapela tayo na i-reconsider ng EMB at ng DNR ang kanilang desisyon dahil lahat naman po ng isinulat namin sa aming reklamo ay naayon sa siyensya. May research po na nandiyan. Kaya hindi po totoo sa aming palagay na walang grave and irreparable damage na mabibigay itong proyekto na 'to para sa Masungi at pati na rin sa ibang protected areas 'no. Pagtaka kasi na sa sobrang laki nitong project ay kaunti lamang yung nakakaalam. Kami pong major stakeholder, hindi nga alam na meron palang ganitong project na nilalakad at malapit na silang mag-operate dahil isa na lang pong pirma ang inaantay nila upang makapag-operate. Ito po yung tinatawag na SAPA o Special Agreement for Protected Areas. Oh, itong pirmang ito, kaninong pirma ang hinihintay na lang, ang kulang na lang? Sa RED po at saka sa secretary ng DNR. Okay, sa RED, itong Regional Environmental, ano to? Itong RED. Regional Executive Director I'm ng sorry. DNR. Okay, and then itong Secretary kay Popoy Lotilla. Opo, kay Secretary Lotilla po. Okay. Oo. Sa ngayon ba, Billy? Alam niyo ba kung sinong Pilipino ang pinuno ng kumpanyang ito na siyang nangangasiwa ng naturang proyekto? Do you know Base po the sa real person behind this? No, unfortunately 'no, ang nakikita lang natin sa SEC documents ay sila ay tied to Vina Energy, which Mhm. is a Singapore-based renewable energy company. Mm. Pero kaya nga po ng sinabi niyo, madalas po ay mayroong local partner itong mga projects. So, gusto din po natin malaman kung sino nga ba ito. Oh, pero itong Rizal Wind Energy Corporation na ito, may mukha ba ito? Kung sinong Pilipino ito? Kung sinong tao ito? The president po is Westin Contreras. That's Mhm. the president. Pero yung owner is Vina Energy, which is based in Singapore, Mhm. na nabili din po ng Global Infrastructure Partners. So, malaki po yung backing nila pagdating sa pondo at ng pera. Okay, Yun po sige. yung So, kinaharap po natin. oo. So ngayon, supposed to be, lumalabas na may rekomendasyon na yung EMB para sa pagsisimula ng proyekto. And also, yung claim nila na yung daw pong mga cultural communities at indigenous people diyan sa area ng Tanay at Antipolo ay well consulted and post no objection, ang sinasabi nila. Yeah, so yun po yung nakakabahala din doon na they are claiming na lahat ng permits, even po yung permits from the IPs are already sealed, signed, sealed, and Mm. delivered, no? Kaya umaapela po tayo doon sa Protected Area Management Board na sana i-review po nila yung binigay na endorsement kasi baka naman kulang yung impormasyon nila na nakuha, hindi masyadong napakita kung ano yung negative impacts. 'Di ba? So, kailangan po natin as civil society na i-inform din yung ating decision makers para sana kung kailangan ay ma-review at mabawi nila itong mga permits na binigay nila. Okay, sige. So, Cha, Yes, pahabol. oo. Billy, sa ngayon ba meron na kayong ugnayan or may sagot na ang DENR, EAMB dito sa hiling nyo na ito? Nabawiin yung permiso? Wala pa po, no? Actually, last year pa po yung request for the cancellation of the ECEC. That was 2024. Halos isang taon po bago lumabas yung decision ng EMB to deny it. So, sana po ay i-reconsider nila this time dahil malinaw na malinaw po sa pagbaha, sa mga bagyo na nangyayari ngayon na kailangan mas wise tayo no, sa pagbibigay ng ECC. Dahil for many companies, basta may ECC sila, environmentally compliant na raw. Pero hindi yun ang totoong reason, hindi yun totoong case. No? It's just a series of compliances. But we need to be more proactive kasi sino pa bang magbabantay sa ating mga lupa, sa ating mga natural resources kung hindi ang DNR at ang EMB mismo. Okay. Oo. Last na lang, Sige. kasi may binabanggit sila dito, ang argumento na ginagamit nila, hindi daw special protection zone, kundi local protected area lang daw yung gagamitin para dito sa pagtatayo ng mga windmills natin. Pwede ba explain mo sa amin yung kaibahan ng special protection zone tsaka local protected area?
So, yun po yung mga zoning 'no, sa loob ng protected areas, required po na magkaroon ng management plan ang lahat ng protected areas. Yung areas na tinatawag na multi-use zone, yun yung sinasabing open to renewable energy developments at iba pang developments. Pero ang kailangan i-remember diyan ay protected area pa rin 'yan 'no. Kahit na multi-use zone 'yan, kailangan yung propriety ng pagtatayo ng ating mga proyekto, lalo na kung makakasira sa kalikasan, ay ina-assess at nire-review talaga ng mga decision makers. Kabilang na yung PAMB, kabilang na yung DENR at EMB. So hindi po porket multi-use zone yan, ay pwede na kahit ano ang gawin. Kailangan ang development is still the exception, not the Mm. norm, dahil protected area pa rin yan. Ngayon, ang problema po sa ating mga field offices, kagaya na lang ng nangyari sa Bohol, sa Chocolate Hills, ay basta Mm. multi-use zone, no? Parang hindi na siya protected area. Gano'n ang mindset ng iba na kailangan itama. So gusto po din natin magkaroon ng guidance sana from the DNR Central Office na i-uphold po yung Mm. primacy of conservation in the areas, whether or not it is a strict protection zone or a multi-use zone as enshrined sa INAIPAS Act. Nakalagay naman sa INAIPAS Act, in case of doubt, one should side in favor of conservation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anong balak niyo kapag sa ngayon na, na hindi pinagbigyan ng inyong motion sa inyong hangarin na magkaroon dito ng cease and desist order? What's your plan? Yes, so ngayon po nag-release po tayo ng bagong petition, no? So this is updated petition addressed po sa DNR Secretary, sa Regional Executive Director at sa Protected Area Management Board na nagbibigay ng set of conditions, no, bago nila aprubahan itong SAPA. Unang-una na tanggalin yung masungi karst. Pangalawa na magkaroon ng mas malawakang pag-aaral tungkol sa ano ba ang mga kailangang gawin ng kumpanya, ano yung mga kondisyon para makapagtayo sila diyan, dahil unang-una banyagang kumpanya sila, hindi po ba? At this is our natural resources. We have to protect it. We have to set conditions for them to exploit and to earn money, profit from this renewable energy transition. So yun po yung Mm. dalawa nating hinihingi. At third is of course to continue consulting. Well, they haven't consulted us. So to start consulting itong mga eksperto at mga Mm. scientists tungkol Mm. sa lahat ng balak nila, kasi talagang na-exclude po kami, no, dito sa I think, pag-uusap nito. oo, thank you. I think dito, si Presidente ang dapat ninyong sulatan din dito. Kasi pag Hmm, sinabi niyang ayaw niya, wag ituloy ito, yan ang masusunod. After all, ano lang niya, alter ego lang niya, yung DENR secretary, no? Sa punto nga ng pangangalaga sa terrain ng Sierra, di ba along Sierra Madre ito? yes, kami po ay nasa foothills ng Sierra Madre. Mm. Gateway po kami sa Sierra Madre na kapag bumagsak yung masungi sa mga destructive activities, babaksak din po yung lahat na nasa likod namin. Oo, kaya nga. Siguro maganda rin dito, humingi na kayo ng scale model. Kung yung terrain, yung actual terrain ng Sierra Madre, correct? Tama? Yung actual terrain niya. Saan mo lalagay dyan? Kasi doon sa mga nakikita natin sa Ilocos, may mga bundok din doon, tinayuan nila. Pero if you are going to compare yung Sierra Madre Mountain Range, yung terrain nito, doon sa mga bundok na tinatayuan ng wind turbine, magkaiba ang topografiya nun. Correct po, 'no. So namapa po natin 'yan dahil Mhm. nakakuha tayo ng kopya ng ECC nila. Mhm. Namapa po natin na 13 ridges nga po, 'no. So Mm. 553 hectares ang matatamaan. Pero Sir Ted, direct impact lang 'yun ha. So 'yun lang yung kung ano yung mapuputol at tatayuan nila ng building o tatayuan ng transmission line. Mm. Iba pa yung indirect impacts Yes. pagdating sa wind farm, dahil yung airspace, yung kung saan yung mga ibon lumilipad, Mm. hindi naman 'yan kung ano lang yung tinayuan mo, 'di ba? Sa Mm. buong ano 'yan, lugar, karatig, mga katabi niyang lugar. Yung Mm. waterways, hindi lang naman sa 553 hectares, sa Mm. buong Mm. watershed 'yan. At Mm. pati na rin po yung cumulative impacts. Alam niyo po ba, meron na pong wind farm na katabi yung Masungi na itinatayo ngayon, 99 megawatts. So, paano pa ano po yung cumulative impact kapag nadagdagan pa ng isa, hindi po ba? So that's also part of
the decision-making process na sana makonsider na ang dami na pong tinatayo Okay. sa Marilaki Highway, plus yung Mm. dam pa. So, ano bang talagang plano dito sa ating protected areas? Talaga bang ipoprotect o hindi? Okay. Sige, so salamat na marami. Billy, sa iyong paliwanag, mas natuto kami ngayon dito sa sitwasyon na ito at kung ano ang ating dapat na gawin para magtulong-tulong na maipaabot sa gobyerno, sa Pangulong Marcos mismo na siya ang dapat nga na magdesisyon dito at hindi lang ipaubaya dito kay Popoy Lutilla na ngayon ay manaka-naka, pabugso-bugso na hindi nga namin maramdaman kung siya ba ay nag-oopisina. Oo. Salamat na marami sa inyo, Ma'am Billy, dito sa ating paliwanagan. Thank you. Salamat po lagi, Sir Ted and DJ Chacha. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.